Ayan, ito pa yung continuation. Okay pa naman ang aking mic. Next is the gallstone or, ayan na naman. Gallstone or cholelithiasis. Kapag narinig itong chole, more on, ito ang tinutukoy niya. Lithiasis, tandaan, when we say lithiasis, yaan is stone, no matter what, kung saan mang organ siya nakalagay. Kung ang lithiasis ay stone, how about the nephro? Nephro means kidney. Lagyan natin ng lithiasis. So, ano yung sagot dyan? So, malamang, merong siyang stone sa kidney. Yun siya. So, dito, back to our discussion, gallstone, bakit nagkaroon or may problema tayo sa gallbladder. So, si gallstone is a solid particle na nag-form sa gallbladder kung saan ang gallbladder ay isang small organ na nasa ilalim ng liver na nag-store ng bile. Usually daw, yung bile gawa siya sa cholesterol, bile salt, and bilirubin. Yun yung bile. Si gallstone, pwede siya maging asymptomatic. Ibig sabihin, walang sintomas. Or pwede din magkaroon ng sintomas na pain, masakit. So, nagkakaroon lang yan ng komplikasyon kapag yung bile is na-block niya yung daanan or what we call the duct. Bakit nakaka-block itong bile? Ang nangyayari kasi si bile, nasabi nga gawa siya sa cholesterol, bile salt, and bilirubin. Ngayon, si bile is tumigas, harden. O pwedeng, tulad nito, si cholesterol. Tumigas ngayon si cholesterol. Magha-harden ngayon yan si cholesterol. Meron daanan dyan. Ito yung from the liver, papunta sa gallbladder. Si gallbladder maglalabas ng bile, lalabas ngayon siya. Ganun yung function. However, meron ditong cholesterol na hardened. Okay. Ulitin natin. Si liver, lalabas ng bile, store niya kay gallbladder. Pag kumain ka ngayon, maglalabas si gallbladder ng bile. However, hindi siya makadaan. Tapos nandito yung duodenum, jejunum, ileum. So, doon nagkakaroon ng masakit na pakiramdam. So, right upper abdominal pain. So, ano na yung organ na nandun sa right upper quadrant? Aside from the liver, we have what we called, gallbladder. Yan. So, masakit siya kasi nabablock niya yung bile duct. So, dahil nabablock yung bile duct, parang nag-i-spasm or lumuluwag, sumisikip yung gallbladder sa sobrang sakit. Yan, nagkakos siya ng sudden, biglaang intense pain. Madalas is after eating fatty meals. Bakit kaya? Bakit tuwing kumakain ng matataba, tsaka siya mas lalong sumasakit? Why do you think so? Ang bile ba natin, ang lumulusaw sa fats? Tama ba? Tapos kumain ka ng more fats. So, ibig sabihin ba, malalaman ng gallbladder na, may fats na naman, kailangan ko maglabas ng, ang nilalabas niya? Bile. O sige, maglabas tayo. Ngayon, malulusaw ngayon si fats. Yun ang normal. However, may problem nga eh. Dito sa gallbladder, block to. Walang dadaanan. Ngayon, may fats ka. Kumain ka ulit ng fats. Then, fats and more fats. Lahat ng types of fats, kinain mo. So, si gallbladder, magko-contract yan na magko-contract para maglabas ng bile. However, my question is, nakakapaglabas ba ng bile? No. Kaya siya nagkakaroon ng right upper abdominal pain dahil nga blocked. Nausea and vomiting kasi nga, yung blocked bile, nadi-disrupt daw niya yung pag-digest. Since bakit hindi na-digest yung food na kinain mo, especially yung fats? Kasi nga po, wala kang bile. Leading to nausea and vomiting. Yan. Indigestion or bloating. Impaired bile release reduces fat digestion. Hindi nga nadadigest yung fat. So, feeling mo, busog, bloated ka, and discomfort. Masakit yung tiyan mo kapag after mo kumain. Jaundice, yellow skin or eyes dahil ang problem mo is what? The liver na din. If a gallstone blocks the common bile, hindi magde-drain ang bile, magbe-build up ngayon ang bile up in the blood causing jaundice. Bakit? Why? Kasi ito si liver. Ito si gallbladder.
Ngayon si gallbladder, ayan, ayan, yan, magre-release ngayon yan, may block dito. Nag-release si gallbladder, o sige, nag-release, nag-release, nag-release hanggang sa bumalik siya pa-up. Damay din ba si liver? Yes. So, hindi din magpa-function si liver ng maayos kasi yan, yellow skin eyes. Bakit? Ano ba yung nakakapagpa-yellow niyan? It is the bilirubin. Tumataas din yan. Di kasi siya nailalabas, causing the jaundice or yellowish. Fever or chills kapag ikaw ay may infection. So, ang coli, what do we mean by coli again? Gallbladder. Cyst is bladder. Titis means inflamed. Yan, why? Kasi walang stagnant, walang paggalaw sa bile mo. So, nagiging infected yun. Why? Kasi nakastay lang siya eh. Na-inflect yun, causing systemic symptoms like fever. Si fever ba, my question is, ano ba siya? Disease ba siya or symptom? So, it is a symptom only because meron siyang pina-fight na viral or bacterial. Yan, or infection. So, ibig sabihin ba, more on background lang siya ng disease na kinakaharap? Yes, ayan. So, causes, risk factors. Ano yung mga factor? Bakit ba nagkakaroon ng bato sa apdo? Mataas ang cholesterol sa bile. So, dahil mataas, magkukumpul-kumpulan yan, maninigas. Bile stasis. When we say stasis, nakastay lang ang bile. Obesity, taas ng cholesterol. Female sex and hormones, nakakataas daw ang estrogen ng cholesterol, lalo kapag ikaw is pregnant or nagko-contraceptive. More than 40 years old ka na, so mas mataas daw ang gallstone risk mo. Rapid weight loss. More on, bibilisan niya din. Causing na mag-build up yun. Maging manigas yung kung ano man yung content ng bile. Family history or genetics mo, sometimes daw, namamana. Genes yan. Prevalence, 10 to 15% of adults worldwide. So, ibig sabihin, kung meron kang 100,000, meron kang 15,000 na may sakit. More common in babae kasi nga more on estrogen. Older adults kasi nga 40 years old. People with obesity kasi nga mataas ang iyong cholesterol. Yan na. Paliwanag ko naman. Most gallstone are silent. Why? Kasi nga, hindi lahat nagkakasintomas. Dietary management, edi syempre, yung problem mo, bawasan mo. Smaller, frequent meals. Ito, madalas din itong lumalabas sa exam. Smaller, more frequent meals. Mas kakaunti, pero frequent. Kumbaga, may breakfast, konti lang kainin mo sa breakfast, konti sa snack, konti sa lunch, konti sa snack, konti sa dinner. Rather than, madami sa breakfast, madami sa lunch, madami sa dinner. So, mas preferred natin itong sagot na to. Smaller, more frequent meals. Increase fiber intakes. Why? Kasi nga po, nakakapagpababa siya ng low density lipoprotein or bad cholesterol. Maintain health weight. Avoid natin yung rapid weight loss just because of, saan ba yun? Kapag nag-rapid weight loss ka, mas mabilis yung pag-move ng bile. Causing concentrated, mas more na mablock. Limit refined sugars and chicken. Fried chicken, my favorite. Limit daw natin. Limit mo na lang. Sa'yo na lang. Clinical first for nursing students. Madaming pasyente ang walang sintomas. So, nadidiscover lang siya kapag, kunwari, di ka madumi. O, pa-x-ray ka nga. Or ano pa ba yun? CT scan? Ay, bakit ganun? May problem siya sa gallbladder. Kumbaga, ganun yung nangyayari. Na nahahagip lang siya ng imaging or diagnostic test mostly kasi wala nga siyang symptoms. So, yung may mga sintomas, sila yung more on kailangan ito or what we call cholecystectomy. When we say chole, ito po ay tinatawag natin na gallbladder. Cyst, bladder siya. Ectomy means removal. So, ibig sabihin ba, tatanggalin si gallbladder? Kung tatanggalin si gallbladder, uy, madami ha, madaming tao ang natatanggalan ng gallbladder. So, my question for you is, mabubuhay ka pa din ba kung wala kang gallbladder? O, diba?
So, the answer is pwede po. However, you need to know na kailangan in moderation or mababa lang ang iyong fat intake. Huwag ka nang magkakain ng mga putok-batok. Yan. Mahirapan si liver. Teach patient to recognize biliary colic, colic binsala, super duper severe pain yan. May jaundice, fever. So, dietary counseling. Counsel mo sila bago pa sila magka-gallstone formation. Takutin mo. Joke lang. So, 45-year-old, bigla nagkaroon ng masakit yung right upper quadrant after niya kumain ng matataba. Nasusuka din siya. Bakit? So, black common bile duct, gastric ulcer, pancreatitis, appendicitis. Saan ba tayo nakafocus? Anong sintomas ba? Letter A, bile duct. Ano daw yung mas high risk for developing gallstone? Si 28-year-old na tumatakbo, 55 na mataba na nag-estrogen, 35 na may low-fat diet naman, 40-year-old na may physical activity. So, your answer is, okay. Number 3, dito, may gallstone yung pasyente mo. Ano po ba yung dapat kong kainin? So, malalaman mo na tama siya kapag ikaw ay, ang sagot niya ay, kakain po ako ng kaunti, low-fat meals, and include more fiber in diet. Dapat nakalagay dyan smaller and what? Frequent feeding. Yan. Next is the ischemic stroke. Alo, ang dami. Sige, pasadahan natin. Ischemic stroke. When we say ischemic, means kulang sa oxygen. So, nagka-stroke ka or hindi na-supplyan ng blood yung hindi na-supplyan ng blood or oxygen yung tissue mo na kailangan supplyan kaya siya ay namatay. Ang tawag dun ischemic stroke. Oxygen ang problema mo dito. So, nangyayari daw ito kung may blood clot. Pwede din. Why? Ito ay ugat. So, nagka-blood clot ka dito. Wala na ngayon oxygen to. Hanggang sa mamatay yung tissue dito. Or, pwede naman na may ugat ka dito, tapos merong atherosclerotic. Kumbaga, ayan, nag-build up hanggang sa bumaba na lang yung oxygen mo, causing the ischemic stroke. So, yung brain cell mo dito, nagsisimula ng mamatay, kaya nagkakaroon ng sintomas, bigla na lang bumababa ang LOC or what we called, dapat alam mo na to, level of consciousness. 87% of stroke daw dahil sa pagbagsak ng O2. Symptoms and why they happen. Bigla ka na lang nanghina or nangingimay, especially one side ng katawan. Kasi, nagkakaroon ng problema. So, my question for you is, ito ulo ni patient, ito yung kanyang body. Ito ang nanghihina. Saan parte ng brain siya may problem? The right or the left? So, hindi ko alam kung alam mo na to since di naman kita matatanong. Ito po ay right side. Kung right ang may problema sa brain mo, lalabas ang sintomas sa kaliwa. Paano naman kung left ang may problema sa brain mo, saan siyang sintomas lalabas? Sa kanan. Ayan, malinaw naman. Difficulty speaking aphasia. Bakit nahihirapan siya magsalita? Kasi pwedeng yung parte ng brain niya na para sa pagsasalita ay namatay. Or understanding speech, yung parte ng brain niya na nagpa-function para maintindihan niya yung sinasabi ng ibang tao ay namatay. So, usually, nasa left hemisphere daw siya. Sa bandang sentido ng left hemisphere, yan. Facial drooping. Pinangiti mo, pero ang ngiti niya ay imbes na ganyan, ganito, oh. Ayun. Bigla ito nahuhulog. Ibig sabihin, nanghihina ang facial muscle kasi nga, yung neurons na nagko-control sa face is damaged. Vision changes. O kung yung occipital lobe ang nadali or namatay. Severe headache kasi ikaw ay may cerebral ischemia. Ano sabi ko kanina, kapag mababa ang oxygen sa isang tissue, probably nagkakaroon ng sintomas yan na pain. Loss of balance or coordination. Normal naman siya lumakad, tapos biglang natumba. More yan, ano yan, most common sa mga may stroke. Bigla siya natumba, or what we call ataxia sa medical term. Pwede na yung namatay na parte ng brain mo is the cerebellum na
responsible for balance. So, dito, ang sintomas mo ay sudden, biglaan, onset, ayan, onset is fast, biglaan din yung simula. Unlike sa ibang sakit like dementia, si dementia ba ay biglaan ang sintomas o hindi? Di ba hindi naman? Mostly nga nakikita yan sa pagtanda. Pero ito bigla-biglaan, parang ang ano lang nito is minuto lang biglang naging ganun. Yan. So, causes atherosclerosis, mataas ang BP, may problema sa heart, may diabetes, kaya malapot ang dugo, hyperlipidemia, taas ang lipid or fats, smoking and sedentary lifestyle, age, like, ayan, more on sa history din. Prevalence, second leading cause of death. Kanina, ang first is the heart. Ngayon, ang second is the stroke. Yan. Dietary management, fats, trans fat cholesterol, iwasan or babaan, taasan to, salt intake mo, ayusin mo, maintain health, encourage healthy diets, yan. Clinical, eto, fast. Hindi ko alam kung alam mo na to, pero feel ko alam mo na. Fast, kapag ikaw, kunwari, yung kaibigan mo, bigla na lang nabulol, nahulog, tas parang may kakaiba ganyan. Sabihin mo, ngiti ka nga, tas hindi pantay. Taas mo nga yung dalawang kamay mo, nahuhulog yung isa. Anong pangalan mo? Asan tayo? Tas sabihin niya, Tas wala na. Parang bulol. Pero feeling niya, ang pakiramdam nito, okay yung sinasabi niya. Kasi, alam ng brain niya na, sabi ni brain, sabihin mo, my name is, Sai. Pero ang sabi niya is, Sai. Pero feel niya, nasabi niya talaga, ng complete. Hindi siya aware. Time to call emergency service kapag yan is nangyari. Monitor neurological status. Kapag ba tayo is nag-monitor nito, ano ba ginagamit natin? Familiar ka na ba sa GCS? Tama ba? Glasgow, scale. Yan yung scoring. Makikita mo yan. Kaya lang di tayo med-search, kaya hindi natin explain. Education patient about paano ba may iwasan yung stroke, kamusta yung presyon ng BP, diet niya, exercise, and pag-stop ng smoking. So, ano daw dito yung modifiable? Ano yung major, malaki, modifiable, nababagong risk factor? Ano yung nababago? Ang family history ba nababago? Mana? Hindi. Ang pagiging lalaki nababago? Hindi. Ang hypertension nababago ba? Age over 65, nababago ba yung age mo? So, the answer is, yan, hypertension. So, tinanong ka ng patient, ano po ba yung mga pwede kong kainin para bumaba ang risk ko magka-stroke? So, ano yung magsasabi na si pasyente na, nag-gets na itong pasyente na tinuro ko O, kakain ba ako ng mamantika? Taasan ko yung vegetable? Iwasan ko lahat ng carbs? Or hindi ako kakain para bumagsak ang or bumaba ang presyon ko? So, increase vegetables. Next, pancreatitis. Okay ka pa ba dyan? Ayan. Pancreatitis or pancreatitis is inflammation. So, pamamaga ng pancreas, pwedeng acute, biglaan, or chronic, matagalan na dahil permanente na yung damage niya. So, si pancreas, siya ang nagbibigay or nagproproduce ng what we called enzyme. Natatandaan pa si enzyme na nag-end sa word na ase. Anong ginagawa niya? Like lipase, protease, ano pa ba? Ayan, hindi ko na matandaan. So, ito ang ginagawa niya is nagbe-break down. Along that, na nagbibigay siya ng enzyme, meron pa siyang isang function. Naglalabas din siya ng hormones. Ibig sabihin, dalawa ang function ni pancreas. Yes. So, meron tayo diyang exogernic, means lalabas, endogenic. So, hindi mo na natin siya itatackle since med-surg yun. So, hormones like insulin. Dito, yung inflammation niya, kapag namaga ang pancreas, since dalawa nga ang function niya, dalawa din ang problema niya. Digestion, may problema ka kasi nga hindi na-breakdown at wala ang iyong mga enzyme. Glucose kasi wala kang hormone na insulin. So, ibig sabihin, pag may problema ako sa insulin ng bata, ibig sabihin, meron akong DM, ano kaya siya? Anong type siya? Is it 1 or 2?
Ayan, symptoms. Severe upper abdominal pain. Masakit ang upper abdominal kasi yung enzyme na activate. So, ganito nga ang nangyayari. Si pancreas ay naglalabas ng enzyme. Ito yung duct niya o daanan. So, lalabas yan. O, ito si enzyme. Ganun nangyayari. However, imagine si pancreas ay hindi pa siya nakakapagpababa. Inflamed na siya. Bakit siya inflamed? Kasi yung enzyme na dapat ibababa niya, akala niya na ibaba niya na, pero hindi pa pala. So, nandito pa si enzyme. Wala. Nandiyan pa si enzyme sa loob. Pero inactivate na ni pancreas. Anong mangyayari? Anong ginagawa ni enzyme? Nagbe-breakdown ba siya? So, kung nagbe-breakdown siya, sino ibe-breakdown niya? Dito. Yung pancreas ba mismo? Yes. So, yung bine-breakdown niya is yung pancreas itself. Parang kinakain niya yung sarili niya. Ganon. So, kung kinakain niya yung sarili niya, doon siya mamamaga. Pwede din yan kapag nagkakaroon tayo ng blockage. May blockage dito. Ayan. Sana yun? May blockage dito. Hindi makakalabas yung enzyme. Magbe-build up lang siya dyan hanggang sa siya ay ma-activate. And dyan siya lumusaw ng, akala niya, fats ang nilulusaw niya, pero more on, yung pancreas itself. Nausea and vomiting kasi nga inflamed yan. Enzyme release disrupt digestion. Kung hindi mo madadigest yan, ang anatomy natin, alam mo naman, magpo-push yan all throughout. Pwedeng masuka ka kasi hindi nga ma-digest. Ayaw niya din bumaba. Yan. Fever and rapid pulse kasi nagkaka-fever. Why? Meron ba tayong infection? Kaya nagkaka-fever. Weight loss, ito ay chronic pang matagalan na. Kasi may poor nutrient absorption ka. Hindi mo ma-absorb yung nutrient eh. Steatorrhea, fatty stools. Why? Kasi nga wala kang pancreatic enzyme na nakakapag-interfere ng fat digestion. So, dito, sa fatty stool, more on ikaw ay pakabaho ng stool. Fatty, mataba. Ayan yung sinearch natin nun na super pangit na itsura ng dumi niya. Yan, sana hindi ka kumakain ngayon, no? Yan, jaundice, naninilaw. Why? Kasi kapag yung bile ducts is Pag yung bile ducts ang na-block, asan ba yung ducts nun? Paano ko siya may explain? Isa lang kasi yung ducts niyan eh, nagtatagpo lang sila. Ducts of pancreas, liver, gallbladder. May tinatawag na common pa yan eh. Sana naman kumana na. Yan. Ayan. Nakikita mo, yung daanan, yung color green, yung daanan ng liver sa gallbladder sa pancreas ay iisa lang. Kasi saan ba yan babagsak? Sa duodenum na. Yan. So, sa duodenum, diyan nangyayari. So, what if itong ampulla of Bator na to ang blockage? So, mag-i-increase or mabablock yung bile na palabas, pati yung enzyme na palabas, pati yung insulin na palabas. Ganon siya. So, cause, kapag ikaw is may angkit o biglaan, dahil yan, baka na-block yung pancreatic duct, super dami ng nainom mo, or taas ng LDL, or may meds or infection ka na nilalabanan. Ang chronic naman, talagang long-term ka na nag-alcohol abuse, most common daw to. Repeated acute pancreatitis, nagka-acute hanggang sa maging chronic na siya. Genetic disorder, cystic fibrosis, autoimmune, long-standing na mataas ang triglyceride sa dugo. Or meron kang disease sa bile duct. So, ganun siya. Prevalence nito, ito siya. 13 to 45 cases per 100,000. Ikaw na lang mag-estimate kung madali ba yan. Ay, actually, more common in adults na may alcohol use. So, ano yung pinaparating niyan? Ang pancreatitis is mostly nangyayari kapag si patient mo is mahilig uminom. Hachi.
So, dito, ano dietary management. Kapag ikaw si may acute pancreatitis o biglaan, syempre mag-NPO ka muna. Especially kapag super sakit na niya nung tiyan mo. And gradually advance to low-fat, bland diet. Mababa ang fat, tsaka bland diet. Why bland diet? Kasi kapag bland diet yan, mostly, hachi, sige, baba. Bland diet, hindi ka, like, paano ba to? More on hindi gaano mag-e-effort si pancreas na maglabas ng enzyme since hindi naman niya kailangan ng madaming enzyme kasi hindi naman gano'n kalasa yung diet mo. Yan. So, kung madami kasing diet na kinain mo, paano ba 'to, mas mag-exert siya ng effort kapag mga malalasa kasi iba't ibang ano siya, eh, kumbaga iba't ibang content. So, dito small, frequent meals, avoid alcohol, 'di ba? Lagi siya lumalabas. Chronic pancreatitis, low fat diet pa din, para hindi ma-stimulate yung pancreas. Yung enzyme na supplements to aid digestion. So, kung wala kang pancreatic enzyme na lumalabas na normally, mag-inom ka or inom ka ng tablet na enzyme. So, yung enzyme na yon siya yung maglulusaw dun sa kinakain mo. Kasi nga hindi pa nagagawa ni pancreas yung kailangan niyang gawin since chronic na. Adequate protein calories to prevent malnutrition. Gets na yan. Avoid alcohol completely. Sumakit na yung pancreas mo, inom-inom ka pa. Include easily digestible foods, yung mga madali lang ma-digest. And maintain natin yung hydration. So, dito, si patient na may chronic pancreatitis, sabi niya, nurse, ano ba yung ano yung chronic pancreatitis? Ano ba yung kakainin ko kapag ako ay may chronic pancreatitis? So, malalaman mo na natuto sa'yo si patient kapag sinabi niya na, A, dadami ako ng kain ng taba. B, stop ko yung alcohol ko, small low-fat meals, and enzyme supplement as prescribed. C, skip ko yung meals ko. D, magpo-fruit juice na lang ako. So, the answer is, yan, I will avoid alcohol. Number 2, ano dito, yung may high risk na magkaroon siya ng chronic or pangmatagalang pancreatitis. 40 years old na matagal nang manginginom. 30 years old na may balanced diet. 50 years old na may mababang trig kasi tumatakbo. Or 25 years old na walang history and may normal liver function. So, obviously, letter A. Okay, yes. Last. Stop ko to pagka. Sana naman meron pa akong audio. Okay, so metabolic syndrome. When we say metabolic, kung naririnig mo na nung first year mo, metabolism. So, dito is more on digestion. More on hormones. Kung paano mo gagawing balanse yung content na nasa katawan mo. So, ito, nangyayari dito, cluster of condition, sama-samang kondisyon na sabay-sabay nangyayari, increasing yung risk na magkaroon ka ng heart disease, stroke, at diabetes type 2. Paano na-diagnose na, may metabolic syndrome ka? So, before we dive in, when we say syndrome, yaan ay may grupo ng sakit. Yan. Paano mo matatandaan yan? Alam mo yung trisomy 21? Sana familiar ka, hindi kasi kita matanong. Sila yung mukhang, sorry for the word, mukhang mongoloid na itsura na mukhang magkakamukha from all around the world. So, may nawawalan sila ng, kung di ako nagkakamali, DNA number 21. Or tatlo? Ewan ko ba. Hindi ko pa mapaliwanag totally. So, dyan, sa trisomy 21, ano yung nalalaman nila dyan? May sama-samang sintomas yan. Mababa yung tenga, web-like yung finger, tapos maliit yung dila. Nakikita mo, masasabi mo may trisomy 21 yan kung nakita mo lahat to. Ganon din dito. Masasabi mong metabolic syndrome kung may nakita kang at least tatlo dito. Si patient ay may abdominal obesity, check. Taas ang presyon, check. May diabetes mellitus, check. Masasabi mo na, itong patient na to, may sakit na metabolic syndrome. Ganon. Sama-samang sakit, grupo. Pwede naman na itong magkasama.
Yan. So, ano yung 5 na yan? Mataba, na may high blood, na may diabetes, na unhealthy yung pagkain. O, yan. Yan yung palatandaan. So, may mga sintomas. Abdominal obesity. Ito ba yung tao na ganito itsura. Ayan yung tiyan. Ito yung ulo. Maliit yung paa. So, malaki yung ano niya. More on ito, para siyang apple daw. Ganyan. Parang naaral natin to yung isa apple, yung isa pear shape. Ganyan ba pear? Hindi, ganito yung pear. Ganyan. So, high blood pressure, high blood sugar insulin. So, hindi daw makapag-respond sa insulin mabuti ang may high blood sugar. Kaya nag-stay sa blood. High triglyceride or mababa ang good cholesterol. Fatigue or low energy kasi poor yung glucose and yung lipid metabolism. So, dito, ulit-ulit lang ang stress factors lahat ng pangit. Maliban dito normal ang aging genetics, oo din. Hormonal imbalance, minsan kasi may mga girls na may PCOS, hindi mo talaga sila masisisi. Yan. Prevalence, 20 to 25% worldwide. Ibig sabihin, madami din. More on older adults. So, talagang sa pagtanda lalabas yung mga para kang sisingilin talaga ng mga pag-enjoy mo sa buhay. Galing ko mag-advise, no? Apply ko kaya sa akin, 'di ba? So, it significantly increase risk of cardiovascular disease and type 2. Dietary management, focus ka sa balanced diet. Kaya pala pinaunan nung teacher mo yung pagko-compute ng meal plan. Okay, made sense. Reduce yung refined sugar, simple carbs. Natatandaan pa si symbol over the complex carbs. Si simple, yung mga matatamis totally. Si complex carbs, yung hindi matatamis like rice, brown rice, oats. Oats ba? Okay, correct mo na lang ako doon. Encourage portion control o divide yung division. Limit yung canned foods, healthy weight, diet, exercise. So, ang metabolic syndrome daw, wala din daw yung sintomas initially. So, pa-BP ka, waist circumference, blood sugar, lipids. Prevent progression to diabetes kapag ikaw is may magandang lifestyle modification or binabago mo yung lifestyle mo into a healthy one. Educate patient about weight control, physical activity, and heart-healthy diets. So, number 1 dito is yung 50-year-old may mataba yung tiyan, taas yung sugar, taas yung presyon, mababa ang good cholesterol. Ano yung pinaka-appropriate diagnosis? So, since ang dami niya, pwede natin siya i-diagnose pwede natin siya masabi kasi hindi tayo nagda-diagnose. Metabolic syndrome. Number 2, ano yung major modifiable? When we say modifiable, nababago ba siya? Yes. Kapag non-modifiable, nababago? No. So, the question is, ano yung nababagong risk factor? Age over 60, nababago ba yan? Hindi naman. Abdominal obesity, kasi poor diet ka and sedentary lifestyle, nababago ba yung poor diet and sedentary lifestyle? Family history, nababago ba? O pagiging lalaki, nababago? Hindi. So, ang tinatanong is nababago. So, the answer is, abdominal obesity. So, number 3, due to poor diet yun kaya nababago. Pwede kasing gandahan mo yung diet mo. Question number 3 naman, tinanong ka ng pasyente, paano po ba maiiwasan or mamamanage tong metabolic syndrome ko? So, malalaman mo na, naintindihan ng pasyente ko yung sinabi ko. Kapag ang sinagot niya sa'yo is, kakain ako ng madaming processed food or canned foods, babawasan ko yung sugar, kakain ako ng madaming vegetables, mag-exercise, hindi ako kakain mamaya, check ko muna yung blood sugar ko occasionally lang, wala nang pake sa iba. So, the answer is, boy. Ayan, pause ko muna. Yes, pause ko muna. Okay, thank you for listening po.